Sa loob ng dungeon si Jinwoo ay tumilapon, at siya ay napapaligiran ng maraming armor beast. Kita sa mga mata ni Jinwoo na hindi pa siya sumusuko. Dahil nabitawan ni Jinwoo ang instant teleportation stone ay mahihirapan siyang mahanap ito. Ang tanging paraan na nakikita ko lang ay ang talonin silang lahat, sabi ni Jinwoo. Ang mga armor beast ay sumugod na. Lumaban din naman si Jinwoo at talagang hindi sumusuko. Malapit na maubos ang stamina ko at hindi pa ako makagamit ng mga skills, sabi ni Jinwoo. Hirap si Jinwoo dahil sa dami ng kalaban. Pero hindi ibig sabihin nun sumusuko na ako, sabi ni Jinwoo. Ang health points ni Jinwoo ay halos isang hit na lang siya. At ang mana niya naman ay halos ubos na din. Ngunit, makakaligtas ako dito, sabi ni Jinwoo. Si Jinwoo ay sumugod at nilabanan pera ng mga armor beast kahit halos isang hit na lang siya. Lagi akong nasa pinakamababa. Ako ang may pinakamas nakakaalam nun kung gaano yun kahirap. Di ako sasuko na mas umangat pa, sabi ni Jinwoo. Si Jinwoo ay pagod na at sagutan na din ang mga kamao. Nanlalabo na din ang mga mata ni Jinwoo. Habang hinihingal siya naghahalucinate siyang nagsisilita ang mga armor beast. Ang nickname niya ay Weakest Hunter of All Mankind, sabi ng isang armor. Natamaan naman siya ng ibang armor beast. Weakest hindi strongest, sabi na naman ng armor beast sa hallucination ni Jinwoo. At natamaan na naman siya. Rank dungeon lang na hospital na siya ng ilang linggo, sabi ulit ng nasa hallucination ni Jinwoo. Siya na siguro ang pinakamahinang hunter sa buong mundo, dagdag pa niya. Jinwoo, tama na yan, wag mo puwersahin ang sarili mo, sabi ng Mr. Song sa hallucination ni Jinwoo. Tama siya Jinwoo, mas mabuti pang tumigil ka na, sabi ni Juhi na imagination. Habang gulong-gulo si Jinwoo, deserve mo yan, sabi naman ng imagination niyang dating sarili niya. Bakit mo kasi pinipilit kahit napakadelikado? Rank ka at tignan mo ngayon kung anong narating mo. Sapat na yang narating mo, hindi ba Jinwoo? Ang third raid sa Jeju Island, sabi ni Chairman Go. Hindi na kaya ng katawan ko ang mga ganong bagay. Kaya naman hindi na ako sumama. Bakit ikaw hindi ka sumama, sabi ni Chairman Go kay Jinchul. Nasa perimeter lang ako bilang point of contact, sir, sabi ni Jinchul. Madami na ang nawala ng buhay. At ang mga nakaligtas ay naglulok sa parents sa mga naiwang masamang bakas ng alala nila mula doon, sabi ni Chairman Go. Ang uri ng masamang bakas na alala na lahat ng hunter ay meron, sabi ni Chairman Go. Ang kailangan lang nilang gawin ay harapin ito upang malagpasan ang sakit. Kung hindi nila magagawa yun, tanging sakit lang ang mararamdaman nila. Ako ba talaga yan, sabi ng imaginary self niya. Mas matangkad at mas macho na, mukha na ding malakas. Pero sa panlabas lang ang nagbago. Sa loob natin mahina parent tayo, sabi ng imaginary self ni Jinwoo. At nakikita ko mukhang madi-dead na naman tayo. Nakaiwas naman si Jinwoo sa atake at nasangga ang kasunod. Sang Jinwoo, i-rank yun lang ang pwedeng maging ikaw, sabi ni imaginary self. Ang mataas na mangarap ay hindi na natuto kung anong lugar niya sa mundo. Tumahimik ka, sabi ni totoong Jinwoo. Naiwasan ni Jinwoo ang atake. Ngunit meron din palang nakaabang sa likod niya. Kaya naman bumagsak si Jinwoo ng malala. Nanlalabo na ang paningin ni Jinwoo, di ka pa rin magaling. Yan ang napapala mo sa sarili mo, sa kakamotivate mo sa sarili mong kaya mo kahit hindi mo naman kaya. Tatapusin mo lang ang sarili mo, sabi ni imaginary. Pareho lang ba talaga kami ng nakaraan ko? Anong nangyari pagkatapos nun, sabi ni Jinwoo. Habang siya ay tatapusin na nag-pop up ang kanyang penalty quest. Mukhang swerte ang pinaka-importanteng skill ko sa lahat, sabi ni Jinwoo. Mukhang ayaw ka pa nila ma-dead, sabi naman ng imaginary self niya. Babay na, sabi ni Jinwoo sa imaginary self niya. Tatapusin na siya ng armor beast, ngunit dahil hindi niya nagawa ang daily quest niya, siya ay agarang napunta sa penalty zone. Oo nga, hindi ko nga pala nagawa ang daily quest ko, sabi ni Jinwoo. Kung ganun wala na akong magagawa. Ang ganda ng timing ng penalty, nakaligtas ako dahil dito, sabi ni Jinwoo. Good luck pala ha, dahil siguro sobrang hirap ng quest. Okay naman, ayaw lang ako mamatay ng system kaya nag-cheer up siya sakin, sabi ni Jinwoo. Store, sabi ni Jinwoo, at bumili ng potion para bumalik ang kanyang fatigue sa zero. Uminom din siya ng healing potion pero hindi gumana dahil masyadong mababa ang kanya health points, sabi ng system. So hindi ako pwede gumamit ng healing potion kapag mamalala ang injury ko. Pwede akong maghintay at mag-heal ng natural o kaya naman magpa-level up na lang ako para ma-restored ako. May lumalabas mula sa ilalim ng lupa. Mukhang nag-aalala ko sa wala, sabi ni Jinwoo sa harap ng napakaraming centipede. Sa susunod ulit, sabi ni Jinwoo at ibinato ang healing potion. Kung makakaligtas ako dito, makikita ko ulit siya, sabi ni Jinwoo. Haharapin ko lahat ng sakit. Hanggang di ako tinatapos nito. Dahil ang sakit na hindi ako kaya patayin ay magpapalakas lang sakin, sabi ni Jinwoo. Si Jinwoo ay lumipad at pasugad na sa mga centipede. Tsaka naman nalipat ang scene sa apartment nila Jinwoo. Si Gina ay nagising ng madaling araw. Ang weird ng panaginip ko, sabi ni Gina. Napansin ni Gina na hindi pa nakakauwi si Jinwoo.
Sigurado namang wala na siyang trabaho sa oras na to, sabi ni Gina. Siguro meron na siyang girlfriend, dagdag pa niya. Sinabi ko pa namang may meeting ang mga Guardians ngayong araw. Makakapunta kaya siya mamaya, sabi ni Gina. Balik sa penalty zone si Jinwoo ay nag-leveled up na. Napaka-convenient talaga mag-heal habang nagle-leveled up, sabi ni Jinwoo. May 10th minuto na lang ako, kailangan ko na muna ayusin ang mga gear ko, sabi ni Jinwoo. Si Jinwoo ay bumili ng isa pang dagger na Night Killer na nagkakahalaga ng 2.8 milyon na gold. Night Killer 25% more damage sa mga armor type beast. Medyo mahal pero hindi na masama, sabi ni Jinwoo. Naalala ko meron pa pala ako nitong runestone na nakuha ko matapos kong talunin si Igris. Sigurado akong magagamit ko din itong skill na ito. Binasag niya na ang runestone at siya ay muling nagkaroon ng panibagong skill. Ruler's Hand skill na hindi gumagamit ng mana. Kung ganun mukhang madali lang ang abilidad na ito. Kaya magpag-alaw sa bagay kahit hindi hinahawakan. Naalala niya ang ginawa ni Igris kanina. Kung ganun yun pala yon. Masubukan nga. Hindi niya napagalaw ang malaking beast. Siguro hindi pa nito kaya magpag-alaw ng malalaking bagay. Sa ngayon yun lang ang magagawa kong preparasyon. Ang susunod na mangyayari ay iaasa ko na lang sa swerte. Malapit na matapos ang penalty quest. Ilang oras lang ako nawala pero sobrang dami nyo na, sabi ni Jinwoo. Nabaling na ulit ang atensyon nila kay Jinwoo. Ngunit si Jinwoo ay nag-leveled up na, fully restore na at meron pang bagong skill at dagger. Parating na tayo sa airspace ng Jeju Island sa loob ng maikling oras, sir, sabi ng piloto. Understood, sabi naman ni Red Hair. Pasensya na, alam kong masakit ito para sa iyo, sabi ni Red Hair. Hindi naman, walang problema sakin, sabi ni Cha Hae-in. Di pa ako hunter noon hanggang umabot ng 3rd grade, sabi ni Cha Hae-in. Pero naiintindihan ko ang nararamdaman mo, Guildmaster, sabi ni Cha Hae-in. Masaya akong marinig yan, sabi ni Red Hair. Guildmaster Choi, may nadidetect akong maraming mana sources sa tubig, sabi ng piloto. Ilabas mo ang screen, sabi ni Choi. Ano yan, sabi naman ni Choi. Si Jinwoo ay wala ng kahirap-hirap na labanan ng mga armor beast dahil sa bago niyang dagger. Mas maganda ito kaysa makipaglaban ng kamao lang, sabi ni Jinwoo. Pero ano itong nararamdaman ko, sabi ni Jinwoo. Ang dami ko na tinapos pero parang hindi sila nababawasan. At wala ring senyales na nagle-leveled up ako. Ano bang ginagawa ng mage na yun, sabi ni Jinwoo. Gumagawa sila ng spell pero walang dumarating na atake mula sa kanila. Mga knights lang ang umaatake sa akin. Kaya ano ba talaga ang ginagawa nila, sabi ni Jinwoo. Napagtanto naman ni Jinwoo na summon ng spell ang ginagawa ng mga mages at sila din ang may gawa ng gates. Sandata lang nila ang mga knights kaya naman wala akong makuhang experience sa kanila. Si Jinwoo ay tumalon ng mataas at nilabas ang isa pa niyang dagger at ibinato niya ito sa mage at natapos ang buhay nito kasama ang mga nasummon nitong mga knights. 5 na lang, sabi naman ni Jinwoo. Si Jinwoo ay gumamit ng stealth. Gumamit naman ang mga mages ng magic eye para matanggal ang stealth. Si Jinwoo ay nakapumunta sa itaas at ginamit ang ruler's hand para kunin ang dagger. At tinapos ang isa pang mage. 4 na lang, sabi ni Jinwoo. Patuloy na inuubos ni Jinwoo ang mga knights para makita niya kung saan nagtatago ang mga mage. Bundok na ang natalo ni Jinwoo ng mga knights at napansin niya na ang isa pang mage. Ginamit niya naman ang ruler's hand para ibalibag ang mage kung saan-saan at hinayla ito papunta sa kanya para hiwain. 3 na lang, sabi ni Jinwoo. Ang 3 mages naman ay nagsama-sama para mag-cast ng spell. At nakabuo sila ng napakalaking golem gamit ang mga natalong knights. Si Jinwoo ay tumakbo ng mabilis at ginamit ang golem para makapunta sa chandelier. Pinutol ito ni Jinwoo at nagpatuloy umatake papunta sa mga mages. Walang hirap niya tinatapos sa mga knights na hamarang sa kanya. Napansin ni Jinwoo na tatapakan na siya ng golem. Ngunit may dash skill si Jinwoo kaya naman bigla na lang siya napunta sa tabi ng mages para tapusin sila. Akala ni Jinwoo tapos na ngunit paatake pa rin pala ang golem sa kanya. Nasangga naman ito ni Jinwoo. Wala na ang mga casters kaya naman mawala ka na rin, sabi ni Jinwoo. Sa lakas ng bagong dagger ni Jinwoo nag-crack-crack na ang golem hanggang mabasag na ito. Naubos na ni Jinwoo ang kalaban at siya na lang ang natitira. Lumalabas na tumagal si Jinwoo ng 4 na oras, 29 at 16 na segundo sa quest. Tapos na hindi ba? Ano namang sunod, sabi ni Jinwoo. Makukuha ko ba ang class ko depende sa naging performance ko? Kung ganun di ako makakapili ng gusto ko. Analysis complete. Si Jinwoo ay nagulat dahil ang job na nakuha niya ay necromancer. Nagtataka si Jinwoo dahil hindi niya naman pinalakas ang kanyang intellect. Ang mga necromancer ay mages na nagsasummon ng mga undead. Pero assassin build ako, malapitan ako malakas. Kung magiging necromancer ako, masasayang ang pagiging assassin build ko dahil nasa backline lang ang mga necromancer. Kung ganun pwede ko tanggihan. Ang pagpalit ng class ko sa necromancer ay hindi ko gusto. Kaya naman tinanggihan ni Jinwoo ang job change.
Ito ay hidden class. At muling pinapili si Jinwoo. Naguguluhan naman si Jinwoo. Nag-isip ng mabuti si Jinwoo. At napagtanto naman ni Jinwoo na magiging maganda ang necromancer dahil assassin build siya, magkakaroon siya ng extra skills. At wala namang rules na hindi pwede maging frontline ang necromancer. Tinanggap na ni Jinwoo ang necromancer class. Sila Hunter Choi malamang pabalik na dito. Tama ka, sabi ni Chairman Go, si Jinwoo naman ay nakuha na ang necromancer class. Nakatanggap naman agad siya ng panibagong class na Shadow Monarch. Natapos ko na ba talaga ang job quest, sabi ni Jinwoo. Naririnig ko ang mga kaluluwa nila. Siya ay may panibagong skill na Shadow Extraction. At ang nilagay niyang command para mag-extract ng Shadow Soul ay Arise. Bumangon naman ang mga shadow ng mga knights. Ang galing naman nito, sabi ni Jinwoo. Ang skills na Shadow Extraction at Shadow Storage ay hindi gumagamit ng mana, kaya naman pwede ko gamitin palagi ito, sabi ni Jinwoo. Ayos, may army na ako, sabi ni Jinwoo. At naisipan niya naman what if buhayin niya ang S-rank na shadow ni Igris. Lumapit si Jinwoo kay Igris at sinabi ang Arise. Ito naman ay naglabas ng malakas na puwersa, ngunit hindi nagising ang kanyang shadow. Si Jinwoo ay may 3 subok lang para buhayin ang mga shadow. Huminga naman ng malalim si Jinwoo at sinabi ulit ang Arise. Ngunit tulad sa nauna, hindi ulit ito gumana. Kapag tayo ay na-reawaken, pwede tayong lumakas o hamina, kaya naman kailangan natin sanayin ang techniques natin at mang-alap ng kakampi, sabi ni Chairman Go. Naghihintay ka ba sa pagbabalik ng iyong hari? Kahit hindi mo alam kung kailan yon. Knight Commander Igris, ikaw ay mandirigma, ikaw ay nababagay sa battlefield, huwag mo hayaan mangalawang ka dito. Kung gusto mo maglingkod gamit ang lakas mo, pagsilbihan mo ako. Kesa naman magbantay ka ng tronong walang laman. Pagsilbihan mo ang taong nakatalo sa iyo, sabi ni Jinwoo at muling sinabi ang Arise. Si Igris naman ay naglabas ng napakalakas na puwersa na mas malakas pa sa unang dalawa at si Jinwoo naman ay natutuwa sa nakikita. Dahil ang shadow ni Igris ay bumangon na mula sa katawan niya, si Jinwoo ay nagtagumpay na gisingin si Igris. Kailangan niya na bigyan ng pangalan si Igris. At Igris lang din ang ipinangalan niya kay Igris, yan ang pangalan mo, sabi ni Jinwoo. Si Igris ay naglakad papunta sa harap ng ibang shadow at lumuhad ang mga ito kay Jinwoo. At natuwa naman si Jinwoo dahil dito. Mula ngayon hindi na ako mag-level up mag-isa, sabi ni Jinwoo. Tapos na ang Season 1 guys, marami salamat sa mga sumabaybay. Hindi pa po na-release ng Season 2, kaya naman mag-like and subscribe na kayo. Para updated kayo kapag meron ng Season 2 ang solo leveling. Muli, maraming salamat po ulit sa inyong lahat.